Agad pagkatapos, isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Naglaslas siya gamit ang espada at ang malaking yelo na bumabalot sa langit ay nagbasag sa 100 piraso agad. Isa pang laslas at agad na nagbago ang atmosfera. Alam ng pulutong na malapit nang matapos ang labanan. Bilang isang banal na anak ng Heavenly Blade Sacred Ground, ang pangalang Tyrant Blade ay hindi lang basta-basta. Si Liu Tando ay nasa pinakamalakas niya kapag gumagamit siya ng espada. Sana ay kayanin ni Xiao Yun. Sumigaw si Liu Tando sa kalangitan, may hawak na 800 metrong haba ng espada. Xiao Yun, maghanda ka ng mamatay. Ngumisi si Liu Tando, naglaslas pababa, at isang nakakatakot na aura ang babagsak kay Xiao Yun. Ngunit hindi siya umatras. Pinatawag niya ang Black Demon Sword at inilabas ang Myriad Sword Stream. Agad pagkatapos, lumitaw ang isang ulan ng mga espada at lumipad patungo sa malaking espada. Ang dalawang puwersa ay nagpagalaw sa Chaotic Sacred Ground hanggang sa punto ng pagiging nalulula. Biglang umalangaw-ngaw si Liu Tando, blade sweeping the heavens. Naglaslas siya gamit ang 800 metrong haba ng espada, direktang sinira ang atmosfera, at maging ang Myriad Sword Stream ni Xiao Yun ay nagbasag sa hindi mabilang na mga piraso. Sa kabutihang palad, nakapaglagay si Xiao Yun ng Golden Bell Shield noon pa man, kaya't hindi siya nasugatan ng laslas. Hindi huminto si Liu Tando, patuloy na umatake kay Xiao Yun, at di nagtagal ay ganap na nawasak ang Golden Bell Shield. Ang suntok na ito ay isang banal na kapangyarihan, isa na walang sinuman matapos ang Chaos Great Emperor ang nakapag-master. Hindi lang na-master ito ni Xiao Yun, kundi dinala rin niya ang Great Dao Runes mula sa nakaraang laban. Sinira ni Liu Tando ang Golden Bell Shield ni Xiao Yun sa isang atake. Ang Great Emperor Arena ay binalot ng makapal na itim na usok. Hindi na makita ng lahat ang figure ni Xiao Yun. May sumigaw, naku po, talagang totoo ang pangalang Tyrant Blade. Napakakatakot ng laslas na ito. Ngunit mas nag-alala sila sa kaligtasan ni Xiao Yun. Ano ang dapat nating gawin? Malapit nang matalo si Xiao Shikung. Nawala ang usok at si Liu Tando, na nakalutang sa hangin, ay ngumisi, haha, talo ka na, Xiao Yun. Pagkatapos ay naglaslas siya muli sa ulo ni Xiao Yun. Wala ka ng ibang banal na kapangyarihan para harangin ako. Ngunit ang pagsampal sa mukha ay kadalasang nangyayari sa pinaka hindi inaasahang sandali. Isang kislap ang lumabas sa mga mata ni Xiao Yun, at siya ay umalangaw-ngaw, Invincible Fist Seal. Sa isang iglap, boom, boom, boom. Ang malaking kamao ay direktang tinalo ang pinakamalakas na laslas ni Liu Tando. Natulala si Liu Tando, anong uri ng banal na kapangyarihan iyon? Ngunit hindi ko pa nakita ito kailanman dahil ang ganitong uri ng banal na kapangyarihan ay nawala na matagal na, kaya't wala pang sino man ang nakapag-master nito. Si Xiao Yun ay kahawig ng isang Diyos ng kamatayan na. Lumabas mula sa impyerno, naglalabas ng aura na nagpakilabot sa mga tao. Sumanghal siya. Ito ay isang banal na kapangyarihan para pumatay ng tao. Pagkatapos ay inilabas niya ang isa pang malaking suntok. Ang suntok na ito ay patuloy na sumugod patungo kay Liu Tando. Hindi nag-atubili si Liu Tando at buong lakas na umalangaw-ngaw. Heavenly Hound Devouring the Moon. Ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng liwanag at nag-anyo sa isang husky. Ang mabangis na suntok ay lumipad patungo kay Xiao Yun. Umalangaw-ngaw si Xiao Yun, babagsakan ko ang iyong ulo. Sa puntong ito, sumabog na ang dalawa at lumampas sa Divine Bridge Realm, lampas pa sa kapangyarihan ng pakikipaglaban ng Cave Heaven Realm. Ang husky ni Liu Tando ay nawasak sa usok ng suntok ni Xiao Yun. Sa puntong ito, yumanig ang buong sagradong lupain. Wow! Wow! Ito ang Invincible Fist Seal na ginawa ng ating Grandmaster, at ito raw ang pinakamakapangyarihang banal na kakayahan sa lahat. At nagawa pa nitong masteran ng taong ito. Napakakatakot. Ito na ang ika-6. Lubos na nagulat si Dion sa munting batang ito. Siyempre, alam niya kung gaano kaganda ang Invisible Fist Seal. Ngunit matapos ang Grandmaster, wala nang sinuman ang nakapag-aral nito, kaya't hindi na niya pinansin pa ang pagrekomenda nito kay Xiao Yun. Hindi inaasahan na lihim na pinraktes ng munting halimaw na ito hanggang sa pagiging perpekto. Ang pinakamalakas na banal na kakayahan sa anino. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay lumitaw na ito.
Hindi maiwasang makaramdam ng ginhawa ang Holy Master. Parang ang Grandmaster mismo ang nagpoprotekta sa kanya. Napakaswerte ng kanyang Chaotic Holy Ground na may Xiaoyun. Matapos na itulak pabalik si Liu Tando ng galaw ni Xiaoyun, siya ay umalangaw. Sun and Moon vanish. Itinaas niya muli ang Divine Sword sa kanyang kamay at nilaslas si Xiaoyun, inilubog siya sa isang mundo ng kadiliman. Malinaw, ang atake na ito mula kay Liu Tando ay hindi lamang isang malakas na pisikal na atake, kundi pati na rin isang mental at ilusyonaryong pag-atake. Isang triple threat, ngunit hindi man lang nag-alala si Xiaoyun at nakangisi na parang isang kakilakilabot. Magaling, kaya, ito ang iyong ultimate move, ano? Well, ang galaw na ito ay magpapaiyak sa iyo para sa iyong nanay. Pagkatapos ay umalangaw siya ng Invincible Fist Seal. Ngunit sa pagkakataong ito, idinagdag niya ang Great Dao Runes sa banal na kakayahan. Agad na ang higanteng kamao ay binalot ng nakakatakot na runes. Boom! 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 Ganap na epiko. Ang banal na talim ni Liu Tando ay nagbasag sa 1,000,000 piraso. At ang Holy Master at Daitan ay mas lalo pang natulala. Naku po, ano iyon? Dao Patterns. Great Dao Patterns. Ngunit hindi pa siya naging emperador. Paano niya nakukuha ang Great Dao Patterns? Hindi ka panipaniwala. Ang galaw na iyon ay nakakabaliw. Naitulak si Liu Tando ng libu-libong metro, umuubo ng malaking bibig na dugo na kasing laki ng pakwan. Naramdaman pa niya na malapit na siyang mamatay. Kung ginamit ni Xiaoyun ang galaw na ito sa simula, talo na sana siya. Kislap ng takot ang lumabas sa kanyang mga mata, nawala ang kanyang dating kumpiyansa. Paano niya nakukuha ang Great Dao Patterns? Naramdaman ni Xiaoyun na mas gwapo siya matapos gamitin ang galaw na iyon. Ikinross niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kumpiyansa. Dahil ako ay walang talong, si Liu Tando ay humingi lang ng gulo, naglakas loob na hamanin si Xiaoyun sa entablado ng dakilang emperador. Ngayon ay sigurado siyang nagsisisi ng husto. Sa sandaling ito, nakipag-isa na si Xiaoyun sa Great Dao. Ang kanyang aura ay labis na nakakabighani na nagpatamba kay Liu Tando sa lupa at umurong. Ang tunog ng mga yabag ay umalangaw-ngaw. Sa bawat hakbang na palapit, ang kamalayan ni Liu Tando ay inatake ni Xiaoyun, ang kanyang mental strength ay nagkaroon ng isa pang malubhang tama. Nahulog siya sa lupa, nagsusuka ng dugo. Naramdaman ni Xiaoyun na napakagwapo niya sa sandaling ito. Bumuo siya ng isa pang selyo sa kamay. Kukunin ko ang iyong buhay. Panoorin mo ito. Ang higanteng gintong kamao ay lumipad muli patungo kay Liu Tando. Sinusunog ni Liu Tando ang kanyang origin power. Naramdaman niya na maaari pa siyang sumubok ng isa pang pagkakataon. Agad siyang umalangaw-ngaw. Sun and Moon vanish. Tikman mo ang aking ultimate move. Ngunit bago pa man niya mailabas ang atake, sinuntok siya ni Xiaoyun at pinalipad. Si Liu Tando, na nagmamayabang kanina lang, ay ngayon ay umuubo ng dugo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng may malakas na tunog. Lintek ka, Xiaoyun. Hindi patas. Ang aking mundo ng kadiliman ay hindi pa lumitaw. Matapos ang matinding pinsala sa mental strength ni Liu Tando, ang kanyang katawan ay nasa parehong kalagayan na. Alam niyang tiyak na matatalo siya. Wala na siyang paraan para talunin si Xiaoyun. Ngunit hindi binawi ni Xiaoyun ang Great Dao Patterns. Muling dumagundong ang nakakatakot na presyon kay Liu Tando. Humiga siya sa lupa na umuubo ng dugo at nagkunwari na patay. Agad siyang tinutya ni Xiaoyun. Oy, anong ginagawa mo riyan? Natulala si Xiaoyun. Talagang nahimite siya. At heto ako, naghihintay sa Holy Master na sabihin sa akin ang tungkol sa pagiging patas. Ang walang talong obsesyon ni Liu Tando ay nawasak at nagdulot ng backlash at kaya lang niya umasa sa kawalang malay upang sugpuin ang kapangyarihan ng backlash na ito. Lihim na binigyan ni Diane si Xiaoyun ng thumbs up. Magaling, aking disipulo, napakahusay mo. Sa kabutihang palad, winasak mo ang kanyang walang talong obsesyon kaya't hindi siya pansamantalang magiging santo na nagbibigay ng pagkakataon sa iyong master na makahabol sa kanya. Naniniwala ang iyong master sa iyo. Sa tulong ng Bodec Fruit, tiyak na matatalo mo ang Utando. Natulala ang Holy Master. Kayong dalawang master at disipulo ay ganoon lang mag-usap. Bakit pa kailangang alisin si Liu Tando? Sa kabutihang palad, nawalan siya ng malay, kung hindi ay malamang na galit siya.
Ang labanan kay Liu Tando ay lalong nagpalakas sa walang talong obsesyon ni Xiao Yun, at lumaki rin ang kanyang paglinang, cultivation. Narating na niya ngayon ang Divine Bridge Realm at maaaring makapasok sa Cave Heaven Realm anumang oras. Ngunit patuloy niya itong sinupil dahil ang kanyang mental strength ay mas malakas na kaysa sa Cave Heaven Realm. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mental strength ng Divine Bridge Realm ay maaaring patuloy na makapasok. Nagpasya siya na kailangan niyang maglinang hanggang sa pinakamalakas ang kanyang mental strength bago makapasok. Dahil hindi lang niya gustong maging isang matuwid na emperador, kundi gusto rin niyang maging ang pinakamalakas na emperador, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang suriin ang Enlightenment System. Ang pagkatalo kay Liu Tando ay may gantimpala na 50 Enlightenment Sessions. Dagdag pa, nagkaroon ng pagpalakpak sa panahon ng laban, na nagbibigay ng karagdagang 15 sessions. Ngayon, 160 Enlightenment Sessions na lang ang natitira sa kabuuan. Medyo nalungkot si Xiao Yun. Ito ay halos hindi sapat para sa 2 piraso ng tirang pagkain mula sa bahay ng may-ari ng lupa. Paano makakagawa ang kaunting enlightenment ng kalahati ng isang chaotic body? Biglang nagpakita ang sistema ng isang mensahe. Pinakabagong misyon. Sa bawat pagpatay mo sa isang Daoist mula sa Divine Bridge Realm at pataas, ang gantimpala ay 10 enlightenment sessions na limitado sa 10 tao. Hindi maiwasang bigyan ni Xiao Yun ng thumbs up ang sistema. Oy, dumating na ang mga gantimpala ng enlightenment. Sakto lang ng kailangan ko. Ang mga gantimpala para sa misyon na ito ay talagang kamangha-mangha. At kailangan lang ni Xiao Yun na kumpletuhin ang misyon ng pagpatay sa mga karakter na mas mataas sa kanyang antas upang lumikha ng kalahati ng isang chaotic body. Nagpaplano ba siyang bumaba sa bundok para pumatay ng mga manok? Hindi, dapat ay bumaba siya sa bundok para maglinang. Biglang tumakbo si Lin Xia. Senior Brother Xiao. Nagpadala ng liham ang pamilya Xiao. Ang gwardya na naghatid nito ay naglakbay ng araw at gabi sa loob ng buwan at halos mamatay na sa pagod. Narinig ito, nagbago ang mukha ni Xiao Yun at nagmadali siyang binuksan ang liham. May nangyari siguro sa bahay. Sulat kamay ito ng kanyang ama, sinasabing may natuklasan ang pamilya Xiao na relikya o kayamanan sa isang lugar ng pagmimina, at isang malaking puwersa ang pumipilit sa kanila na ibigay ang lugar ng pagmimina. Ngayon, nasa malaking panganib ang pamilya Xiao. Kaya, si Xiao Yun ang naging tanging pag-asa ng buong pamilya. Matapos basahin ang liham, nagulat si Xiao Yun. Ximei, hindi pa ba nakarating ang balita na ako ay naging isang Holy Son sa pamilya Xiao? Sa aking status bilang Holy Son ng Chaotic Holy Land, sinumang maglakas loob na manggulo sa aking pamilya ay humihingi lang ng kamatayan. Mahinang bamulong si Lin Xiaoe, Shikong, makinig ka sa akin. Ito ay pagkatapos mong maging isang Holy Son na pumunta ka sa True Dragon's Nest. Natakot ang Grand Elder na mawalan ka ng buhay doon, kaya't naghintay sila na bumalik ka bago magpadala ng isang tao upang ipaalam sa iyong pamilya. Sumanghal si Xiao Yun. Tulad ng inaasahan, hindi sila naniwala sa aking lakas. Kaya, anong nangyari pagkatapos noon? 2 buwan na akong nakabalik. Pagkatapos, mapait na ngumiti si Xia. Pagkatapos noon, ang matanda na patungo upang magpaalam ay hinabol pabalik ng isa pang Grand Elder. Dahil ang usapin ng pagkatalo mo sa Shizhou ay naging alamat, inakala nila na kailangan nilang magpadala ng isang Grand Elder upang maging karapat-dapat sa iyong status. Nagkunot-noo si Xiao Yun. Ang mga matatandang ito ay puro problema, at hindi pa tapos. Sinabi ni Lin Xia, matapos mong talunin si Liu Tando, naramdaman nila na ang pagpapadala ng isang Grand Elder upang magpaalam ay hindi sapat, kaya't naghanda sila upang magtipon ng isang grupo ng mga Grand Elder upang ipaalam sa iyong pamilya. Walang imat si Xiao Yun. Diyos ko, ang mga matatandang ito ay sigurado akong pinagpalit ang kanilang utak sa kanilang puwet. Pagdating nila, wala nang matitira. Agad na nagpasya si Xiao Yun na bumalik para sa isang paglalakbay. Ximei, tulungan mo akong hanapin si Zhe Wuji. Gusto kong lumabas para maglinang. Pagkatapos sabihin ito, agad siyang nagpaalam sa kanyang Shizhen. Diane, bakit hindi mo pa ginamit ang body fruit? Dahan-daw ang sinabi ni Diane, nasa aking mga kamay ang body fruit. Hindi ito tatakbo, kaya't hindi mo kailangang mag-alala. Matapos sabihin ni Xiao Yun ang lahat tungkol sa kanyang pamilya,
agad na nagtanim si Ditya ng isang uri ng power imprint sa kanyang katawan. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka pipigilan ni Shizan na bumaba sa bundok para maglinang. Ngunit dahil nasa lahat ng dako ang panganib, magtatanam pa rin ako ng power imprint para sa iyo. Kapag nakatagpo ka ng panganib, maglalabas ito ng buong lakas na atake mula kay Shizan. Sa oras na ito, naghihintay na sa kanya sa labas ng Celestial Palace sina Lin Xiaoye, Shi Chanyu, at Zeuji. Sa pagkakataong ito, sasama sila kay Xiao Yun sa pagbaba sa bundok para maglinang. Kaya, bilisan natin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang apat sa kanila ay naging apat na sinag ng liwanag at nawala sa kalangitan. Isang grupo ng mga tao ang lumilipad sa loob ng isang linggo at lumapag sa Fanland City. Ang bayan ni Xiao Yun. Nakita ni Xiao Yun mula sa itaas na maraming naglilinang, cultivators, ang dumating mula sa labas. Tila lahat sila ay pumupunta para sa minahan ng kayamanan ng pamilya Xiao. Hindi maiwasang sumanghal ni Zouji ng kaunti. Kailangan mo pa bang personal na bumalik para sa ganoong kaliit na bagay? Magpadala ka lang ng isang elder. Sino ang maglakas loob na manggulo sa pamilya mo? Naramdaman niya na sayang ang oras sa ganoong kasimpleng bagay. Iling-iling na tumawa si Xiao Yun. Haha, huwag ka lang magsalita tungkol sa pagnanais na maglinang. Minsan ang paglabas para mag-relax ay para mas mapabuti pa ang iyong kalooban. Agad siyang lumipad patungo sa mansyon ng pamilya Xiao. Oy, nag-aalala ako kung paano ko makukumpleto ang misyon ng sistema. Kung tutuusin, hindi ko naman pwedeng basta na lang patayin ang sinumang makasalubong ko. Kung may mga taong ganoon ka walang alam para manggulo sa pamilya ko, hindi ba't iyan ay kaliwanagan na mismo ang dumating sa pintuan ko? Si Xiao Yun ay isang holy son ng Chaotic Holy Land. Ngunit ang binatilyong ito ay nanggulo sa pamilya Xiao. At dahil walang sinusuportahan ang kanyang pamilya, siya ay direktang umupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Pinayuhan siya ng ama ni Xiao na huwag masyadong mayabang sa murang edad at umalis sa upuan at umuwi sa kanilang bahay. Ngunit ang tono ni Yi Qiang ay mas mayabang pa. Sige, ibigay mo lang ang mga mineral resources ng pamilya Xiao o ang Fanlin City ay hindi na magkakaroon ng pangalang pamilya Xiao. Sa sandaling ito, gusto na lang ni Xiao Yun na itapon ang binatilyong ito sa True Dragon's Nest upang ang tunay na Dragon Legacy ay patayin muna siya at pagkatapos ay patayin muli at pagkatapos ay iprito. Pinagtanggol siya ng ama ni Xiao. Yi Qiang, huwag kang masyadong mayabang. Ang aking Xiao Yun ay kakapasok lamang sa Chaotic Holy Land at mas malakas pa kaysa sa inyong Saint King Sect. Sa sandaling ito, hindi nila alam na bumalik na si Xiao Yun, lalong-lalo na siya ang Holy Son ng Chaotic Holy Land. Ngumisi si Yifang, Chaotic Holy Land. Ang pangalang iyan ay kahanga-hanga, ngunit matagal na itong bumagsak. Ang aking kuya, si Yidao, ay ang Holy Son ng Saint King Sect. Sa pinakamabuti, si Xiao Yun ay isang normal na malaking personalidad lamang. Matapos marinig ito, labis na nagalit ang ama ni Xiao kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin, hindi naglakas loob na magsalita ng isang salita dahil alam din niya na napakalakas ni Yidao at naging Holy Son na siya ng Saint King Sect. Sa maraming taong umabot sa Divine Bridge Realm, hindi kayang saktan ng kanilang pamilya Xiao si Yidao. Nang malapit na siyang sumuko, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Sino ang naglakas loob na gambolain ang aming pamilya Xiao? Tumingin ang lahat, at nakita nilang si Xiao Yun ay bumalik na kasama ang dalawang magagandang babae at isang matipunong binata. Agad na nagulat ang ama ni Xiao at sumigaw, Xiao Yun. Mas lalong natawa ng baliw si Yi Qiang. Sino ako? Ah, ikaw pala, ang basura ng pamilya Xiao na bumalik. Haha, hulaan ko. Pinatalsik ka mula sa Chaotic Holy Land, hindi ba? Hindi nagel-inang si Xiao Yun ng 16 na taon para kumpletuhin ang misyon ng sistema. Talagang ang kilala siya bilang basura sa Fanlin City. Masyado siyang tamad na kausapin si Yi Qiang sa ngayon, at direkta siyang lumapit at yumuko, Ama, bumalik na ako. Sina Lin Xiaoya at Shi Chanyu ay yumuko rin kay Xiao Hang. Agad nang umiti ng magiliw ang ama ni Xiao. Haha, gaya ng inaasahan mula sa aking anak. Ilang taon ka lang nawala, at nagdala ka na ng dalawang magagandang babae. Talagang may estilo ka ng dating ako. Walang imat si Xiao Yun. Ama, ano ang iniisip mo? Pareho silang aking Shanyo.
Sina Lin Xiaoya at Shi Chuanyu ay agad na nahiya. Bagaman pareho, silang gusto kay Xiao Yun, ang great daw lamang ang nasa puso ni Xiao Yun. Ngunit sa sandaling ito, napansin ni Yi Qiang ang kanilang mga mukha. Labis siyang nagulat kaya't tumalon siya. Umalis kayo sa daan ko. Gusto kong gamitin ang aking kagandahan para landian sila. Arya, maaari bang bigyan ako ng pagkakataon ng 2 shime? Itong bastos na ito. Hindi na matiis ni Xiao Yun, malamig niyang sinabi. Zhou Wuji, itapon mo sa akin ang asong ito. Agad pagkatapos, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Direktang dinagat ni Xiao Wuji ang kwelyo ni Yi Qiang na parang nanghuhuli ng manok at madaling binuhat siya. Nagpupumiglas si Yi Qiang at sumigaw, Xiao Yun, ang aking kuya, si Yi Dao, ay ang holy son ng Saint King sect. Kung ang pamilya mo ay ayaw mailibing, kung gayon mas mabuti. Diyos ko, lumilipad ako. Bago pa niya matapos magsalita, sinipa siya ni Zhou Wuji palabas. Agad na nagbigay ng thumbs up si Xiao Yun. Magaling na sipa, halos matamba ang ama ni Xiao nang makita ito. Binata, sino ito? Ngayon lang, naramdaman niya na nakakatakot ang spiritual energy ni Xiao Wuji. Malinaw na sinabi ni Xiao Yun. Ha! Siya ang Holy Son ng aming Ancient Desolate Holy Land at Chaotic Holy Land. Ngayon, siya rin ang aking nakababatang kapatid, si Xiaoji. At si Zhou Wuji ay nag-cross ng kanyang mga braso sa harap niya, hindi man lang pinansin ang sinasabi ni Xiao Yun. At si Xiao Hang at ilang elder ng pamilya Xiao na nasa sala ay tila may nakitang malaki. Paano ito nangyari, Xiao Yun? Ano ang tunay mong pagkakakilanlan? Maaari bang hindi ka lang isang normal na malaking personalidad sa Chaotic Holy Land? Maging ang isang tulad ni Zhou Wuji ay nakababatang kapatid mo lang. Kung gayon, ang iyong status ay hindi. Maaari bang totoo nga? Kakabalik lang ni Xiao Yun sa pamilya Xiao at nagulat na niya ang kanyang ama at ang mga elder ng pamilya na siya ay isang holy son at lumalabas na siya ang nakababatang kapatid ni Xiao Yun. Hindi ba't mas kahanga-hanga ang status ni Xiao Yun? Humajikik nang may hiya si Xiao Yun. Kung siya mismo ang nagsabi, hindi ba't medyo mayabang iyon? Agad siyang komandat kay Lin Xiaoya, hinihiling na siya ang magsalita para sa kanya. Masiglang tumango si Xiaoye at lumapit. Tito, pakinggan mo ako. Ang senior brother ay isa ng divine child ng Chaotic Holy Land. Malapit na tayong magkaroon ng grupo ng mga grand elder na darating dito upang ipahayag ito. Ang mga elder ng pamilya Xiao at si Xia Hang ay lubos na nagulat. Anong tunay na divine child? Masyadong nagpapakitang gilas, mas astig kaysa sa mga ordinaryong holy son na iyan. Sa loob, tuwang-tuwa si Xiao Yun, pakiramdam niya ay bumalik siya sa bahay ng may kaluwalhatian. Ngunit sa labas, nanatili siyang kalmado at buo ang loob. Hindi ba't divine child lang? Walang gaanong big deal. Ang ama ni Xiao ay ngumingiti ng gusto na nawala ang kanyang mga mata. Ang pagkakaroon ng anak na tulad ni Xiao Yun ay talagang nagpainit sa kanyang puso. Walang imek si Xiao Wuji. Ang paggala kasama ang mayabang na tulad ni Xiao Yun, nakakuha na ako ng kanyang masamang gawi. Mas mabuti pang bilasan ko at himukin ang Ancient Holy Land na hanapin ang Sunflower Manual at Exorcism Swordplay sa lalong madaling panahon para makapaglinang ako at makaalis sa lugar na ito. Sa sandaling ito sa Fanland City, walang sinuman ang naglakas loob na manggulo sa pamilya Ye. Iyan ay dahil ang batang Panginoon ng pamilya Ye, si Ye Dao, ay naging holy son ng Holy King sect. Ngunit ang pamilya Xiao ay direktang itinapon pabalik si Yaya Qifang na parang piraso ng basura. Iniwan siyang nakahandusay na parang palakang manggi sa harap ng tarangkahan ng pamilya Ye. Isang kislap ng intensyon na pumatay ang lumitaw sa mga mata ng pinuno ng pamilya Ye at ni Ye Dao. Matapos siyang suriin, nalaman nilang ilang buto lang ang nabali. Sumanghal si Ye Dao. Hindi ko inaasahan na si Xiao Yun ay magiging ganoon kayabang matapos sumapi sa Chaotic Holy Land, gumagawa ng ganoong kalupit. Ininda ni Yachi Fang mula sa kanyang higaan. Kuya, hindi ko talaga maintindihan. Maliit lang siyang isda sa Chaotic Holy Land. Bakit hindi mo na lang agad naubos ang pamilya Xiao at inagaw ang kanilang lugar ng pagmimina? Maingat na sinabi ni Ye Dao. Narinig ko na may isang nagngangalang Xiao Yun na nagpakawala ng pagpatay sa True Dragon's Nest.
Nag-aalala ako na baka ang taong iyon ay ang Xiao Yun natin mula sa Fangland City. Kung uubusin natin ang pamilya Xiao, tiyak na malalaking gulo ang haharapin natin. Narinig ito, idinagdag ng pinuno ng pamilya Ye, tama iyan. Kailangan mong matuto mula sa iyong kuya. Ganyan mo nakakamit ang malalaking bagay. Samantala, ang idiot na si Yaki Fang ay sumumpa na papatayin siya. Kuya, seryoso ka pa rin ba sa basurang iyon na XY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 X yaw yun? Napakaraming tao na may parehong pangalan. Kung talagang ganoon siya kabadas, matagal na sana siyang naging holy son ng Chaotic Holy Land. Narinig ito, tumango si Ye Dao, pagkatapos ay nagpakita ng masamang ngiti. Tila hindi siya ang Xiao Yun na kilala natin. Kung hindi sana siya nagkukulong sa True Dragon's Nest ng ganoon katagal. Ang mga elder ng Chaotic Holy Land ay dumating na sana para ipahayag ito. Nang malinaw na ang kanyang mga hinala, agad na naghanda siya daw na magtungo sa pamilya Xiao. Chief Fang, makakasiguro ka, magdadala ako ng mga tao para ipaghiganti ka. Ngayon, uubusin natin ang pamilya Xiao. Doon, isang sigaw ang umalangaw sa bakuran ng pamilya Xiao. Munting halimaw, hindi ko makagat ang aking ina. Bakit ka tumatakbo ng ganoon kabilis? Tumakbo si Xiao Yun at lumingon, sinasabi, hindi na ba gumagana ang utak mo? Hindi mo ba nakita ang pag-arte ng nanay ko kanina? Tratado na niya ang dalawang junior sister bilang magiging manugang. Kung hindi tayo aalis, tiyak na tatanungin niya kung kailan siya makakaasa ng mga apo. Nagbuntong hininga si Xiao Hang, pagkatapos ay pinayuhan siya. Nararamdaman din ng tatay mo na ang dalawang munting babae na iyon ay bagay sa iyo. Walang imak si Xiao Yun, Kai. Kahit pa kayo ay nag-aasam ng mga manugang, hindi nyo naman pwedeng sabihin ng sabay-sabay, hindi ba? Pagkatapos ay pinalitan niya ang usapan. Sige, Kai, dalhin mo ako para makita ang lugar ng pagmimina. Anong uri ng kayamanan iyon na naglalagay sa pamilya sa panganib? Ang misyon ng sistema ni Xiao Yun ay patayin ang mga eksperto na mas mataas sa kanyang antas, ngunit nakakaawa na kakaunti ang mga naglilinang, cultivators, ng Dongxin Realm sa Fanlin City. Malapit na siyang humingi sa kanyang ama na dalhin siya sa lugar ng pagmimina nang magsimulang magreklamo ang kanyang ama tungkol kay Ye Dao. Masyado na siyang lumampas sa limitasyon, nagdala siya ng daan-daang Divine Bridge Realm Cultivators at 10 Dongdongxin Realm Experts para palibutan ang lugar ng pagmimina ng pamilya Xiao. Narinig ito, ngumiti ng baliw si Xiao Yun. Naku po, ang galing niyan. 10 Dongtation Realm guys, sapat lang para makumplito ang misyon ng sistema ko. Dali, Kai, manguna ka. Nangangati na ang mga kamay at paa ko sa labanan. Ha, ano? Walang imak ang ama ni Xiao. Anak, sila ay Dongxin Realm Cultivators, at 10 sila. Kaya mo ba iyan? Kinaikit ni Xiao Yun ang kanyang mga mata at masiglang tumango. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa pagtalo sa mga kalaban na mas mataas sa iyong antas? Paano mo ikukumpara ang iyong anak sa mga basurang Dongxin Realm na iyan? Kung kusang loob silang sumusunod kay Yaya Dao, siguro sila ay walang silbi. Narinig ito, labis na nagalit si Zojie, halos umusok siya sa galit. Oh, kaya dahil sinusundan kita, ibig mong sabihin ako rin ay walang silbing basura. Walang imak si Xiao Yun. Maaga ba ang peroid ni Xiao Wuji na parang babae? Narinig ko na lihim siyang naghahanap ng sunflower manual at exorcism sword clay. Nagpaplano ba siyang makipagtulungan kay Senior Sister Lee para labanan ako? Agad na naging alerto si Xiao Yun. Ngunit sa ibabaw, napakabait niya sa kanyang kasintahan. Halika na. Ikaw ay isang holy son ng dalawang holy lands. Siyempre, iba ka sa mga walang silbing yan. Tara na, punta tayo sa lugar ng pagmimina ngayon at ipakita natin sa kanila ang pagkakaiba ng isang henyo at basura. Sumanghal si Xiao Wuji at naglakad sa unahan. Hindi ka pinapayagan na agawin ang aking mga kalaban sa pagkakataong ito. Walang imak si Xiao Yun. Ang petty mo na parang babae. Hindi ba't pinatay lang ang iyong tunay na dragon heritage noong nakaraan? Nakita kung gaano sila kumpiyansa, agad na nakaramdam ng ginhawa ang ama ni Xiao at dinala sila sa lugar ng pagmimina. Pagkalipas ng halos 15 minuto, dinala ni Ye Dad ang isang grupo sa pasukan ng mansyon ng pamilya Xiao.
Sumigaw siya, Xiao Yan, lumabas ka rito. Sumagot ang gwardya ng pamilya Xiao, ang aming pinuno ng pamilya at batang Panginoon ay kakapunta lang sa lugar ng pagmimina. Narinig ito, agad na dinala niya daw ang grupo ng mga taong may kaliwanagan, hindi, ang grupo ng mga eksperto sa Dongshin Realm sa lugar ng pagmimina. Sa oras na ito, sa lugar ng pagmimina ng pamilya Xiao sa Fanland City, isang grupo ng mga salamangkero ang sumusubok na buksan ang malaking pormasayon. Itinuro sila ni Xiao Hang at sinabi, ito ang mga katulong ng pamilya Ye, ngunit hindi pa nila nabubuksan ang pormasyong ito. Nag-aral na si Xiao Yun ng mga pormasayon noon. Sa isang tingin pa lang ay sinabi niya na ito ay isang pormasayon na nagpoprotekta sa bundok at maaaring may nakatagong eksperto sa Dongfu Realms sa loob. Biglang naging seryoso si Zhou Wuji. Kakaiba, patuloy kong nararamdaman na mayroong tumatawag sa akin sa loob. Umirap si Xiao Yun. HMPH. Kung makakita ka ng kayamanan, sasabihin mong nakalaan iyon sa iyo. Bahala na, tingnan muna natin. Pagkatapos ay winagaway niya ang kanyang kamay at lumipad patungo sa pormasayon. Biglang hinaranggan ng ilang Divine Bridge Realm na naglilinang ang kanilang daan at sinabi, ito ay teritoryo ng pamilya Ye. Kung maglakas loob kang humakbang pa, maaari kang maghintay ng kamatayan. Hindi si Xiao Yun ay isang buhay na Buddha. Agad niyang sinabi kay Zoji na patayin sila. Kalokohan, inaagaw niyo ang aming lugar ng pagmimina at naglakas loob pa rin kayong maging mayabang dito. Narinig ito, agad na sumugod si Zoji, nagpalipad ng mga tao sa isang suntok. Kinontrol din ni Xiao Yun ang itim na espada ng demonyo, direktang pinatay ang Divine Bridge Realm Cultivator sa harap niya. Kasing dali ng pagpatay ng manok para sa akin. Nakita ito, natulala ang lahat. Naku po, ganoon kadali ba para sa mga Divine Breed Gem Cultivators na pumatay ng ibang Divine Breed Gem Cultivators? Biglang sumambulat ang ilang dagandong. Naku po, napalibutan tayo. At malalakas ang mga taong ito. Kasama namin si Ye Dao mula sa Holy King Sect. Naglakas loob kang patayin ang aming mga tao. Patay ka na. Mabilis, lubos na napalibutan sina Xiao Yun at Zhou Ji. Tinitigan ni Xiao Yun ang mga gwardya sa malapit, halos lumabas ang laway. 1, 2, 3, 4, 5 wow, ang daming Duncan Realm na tao. Jackpot, talagang jackpot. Ito ay magiging enlightenment points lahat, bulong ni Xiao Yun, labis na tuwang-tuwa. Myriad Sword Stream, isang nakakatakot na itim na espada ang sumugod patungo sa pagpapalibot. Boom, boom, boom. Isang ulan ng mga espada ang bumalot sa kalangitan, direktang pinatay ang mga walang. Silbing Shenka Realm na iyon. Nako, Shenka Realm lang siya. Paano siya nagiging ganoon kalakas? Paano nagkakaroon ng ganoong nakakatakot na henyo ang ganoong kaliit na lugar? Galit na galit si Zhou Wuji, sinisigawan si Xiao Yun. Dapat ay magkasama tayong magpakawala ng pagpatay, at inagaw mo lang ang aking mga patay. Agad siyang sumugod upang bugbugin ang mga lalaking iyon. Natakot siyang pagtatawanan dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong umatake. Agad na nagalit si Xiao Yun. Ano ba, ninanakaw ng batang ito ang aking enlightenment points. Zhou Wuji, iwan mo ang mga Dungian Realm Cultivators para patayin ko. Ang mga sumusunod kay Ye Dao ay takot na takot. Siguro nga makakahanap ka ng kahit ano sa malaking mundong ito. Hinabol ng dalawang Shenkou Realm Cultivators ang mga Dongtian Realm Cultivators, ngunit napakabagal nila. Itinaas ni Xiao Yun ang kanyang kamay at agad na pinatay ng itim na espada ng demonyo ang isa sa kanila. Pagkatapos ay narinig niya ang abiso ng sistema. Congratulations, nakakuha ka ng 10 enlightenment points. Hindi maiwasang kumaibot ang labi ni Xiao Yun. Kayo talaga ay Dongshan Realm. Hindi ba kayo medyo mahina? Hindi pa nga ako sumusubok. Ang mga natitirang naglilinang ay tumakbo. Huwag na nating pag-usapan kung gaano sila nahiya. Hinahabol ng Shenkou Realm ang Dongqian Realm. Anong kahihiyan? At sinabi pa ng lalaki na mahina sila. Hinabol ni Xiao Yun sila, sumisigaw, huwag kang tumakbo. Bumalik ka at makipaglaro sa akin. Boom! 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 Sa isang iglap, pinatay ni Xiao Yun ang dalawa pang Dongshin Realm Cultivators. Ang mga natitira ay mas lalong tumakbo ng mas mabilis matapos marinig ang boses ni Xiao Yun. Hindi ako makikipaglaro sa kakaibang iyan. Nakakalungkot,
napakalakas ng spiritual power ni Xiao Yun, at mabilis siyang nakahabol. Sinumang nadaanan niya ay agad na namatay. Ang huling dungeon realm na lalaki ay umihi sa kanyang pantalon sa takot. Nanay, gusto kong umuwi. Kahit na nakapantalon siya, wala nang silbi ngayon. Paano hahayaan ni Xiao Yun na masayang ang enlightenment na ito sa kanyang pintuan? Akmang aatake siya ng isang nakapagpapayanig na dagandong ang nagmula sa kanyang likuran. Tigil, sino ang naglakas loob na pumatay sa mga cultivators ng aking pamilya Ye? Lumingon si Xiao Yun at naisip, isa pang 10 enlightenment points ang darating. Ngunit medyo maganda ang lakas ng binatilyong ito. Halos pantay sa Ling, siguro si Ye Dao, tama. Ngunit hindi huminto si Xiao Yun at patuloy na inilabas ang Xuanbing Sword Seal. Boom! Direktang pinatay niya ang huling Dongshin Realm na lalaki na sumusubok tumakas. Pagkatapos ay masaya niyang sinuri ang kanyang enlightenment point count. Haha, 70 enlightenment points. Patayin pa ang 3 at makukumpleto ko na ang misyon. Yehey! Galit na galit si Dawa kaya't nang inig ang kanyang mga kamay. Hindi niya matype ang kanyang nobela. Siya ay umalangaw. Sinabi ko sa iyo na huminto. Hindi mo ba narinig ako? Narinig kita, ngunit sino ka ba para utusan ako? Sa isang iglap, sumabog ang aura ni Ye Dao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi ang bawat salita. Sige. Kaya, ikaw si Xiao Yun, ano? Bibigyan ko sana ng pagkakataon ng pamilya mo. Tila masyado akong naging mabait dahil pinatay mo ang aking mga tao. Kung gayon, gamitin mo ang buong pamilya mo upang ilibing sila. Isang malaking kamay ang lumitaw, na bumabalot sa kalangitan at umaabot kay Xiao Yun. Dahil sa paggalang sa Chaotic Holy Land, hindi kita papatayin ngayon, ngunit sisirain ko ang iyong paglinang. Halos matawa na si Xiao Yun. Hindi man lang siya katugma ni Shilbuufan. Akala ng lalaking ito ay kaya niyang sirain ang kanyang paglinang. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Pagkatapos ay kinontrol niya ang itim na espada ng demonyo. At ginamit ang Myriad Sword Stream. Isang nakakatakot na ulan ng itim na espada ang agad na nagbasag sa malaking kamay sa daan-daang piraso. Ang napakalaking kapangyarihan na ito ay nagpakangga kay Ye Dao at nagpalaki ng kanyang mga mata. Hindi ka ba ang Xiao Yun na nagwasak sa True Dragon's Nest at tinalo si Lai Qingdi? Sumagot si Xia Yun. Ako iyon. Pagkatapos ay naisip niya kung paano siya haharapin. Hindi ko inaasahan na narinig mo ang pangalan ko. Si Shi Jianghuran siguro ang nagsabi sa iyo. Narinig niyang sinabi iyon, agad na namanhid si Ya Dao. Ikaw nga, talagang screwed na siya. Ngayon, hindi ako ang unang autor na gagawa nito. Ngumisi si Xiao Yun. Bakit ka nagugulat? Huminga ng malalim si Ye Dao. Konti lang, ngunit Shenka Realm ka pa rin. Basta lumuhad ka at humingi ng tawad, palalagpasin kita sa pagkakataong ito. Naglakas loob si Ye Dao na sabihin kay Xiao Yun na lumuhad at humingi ng tawad. Dahil si Xiao Yun ay Shenka Realm lang samantalang siya ay Dongshin Realm. Kaya, tiyak na kaya niya itong supalan. Siya ang pinakamalakas na Shenka Realm. Kaya, gustong-gusto nang pumatay ni Xiao Yun ngayon. Kaya, ano kung ikaw ang Holy Son ng Holy King Sect? Hindi ako natatakot. Pagkatapos ay tiningnan niya ng may paghamak. Ano ba, nakalimutan mo bang uminom ng gamot bago ka lumabas? Naglakas loob kang sabihin sa pamilya ko na lumuhad at humingi ng tawad. Maging si Jiang Haan ay hindi maglakas loob na kausapin ako ng ganoon. Kailan ba nakaranas si Ye Dao ng ganoong kahihiyan? Agad niyang inilabas ang kanyang 7 Dongchi Chin. Haha, Xiao Yun, kung ayaw mong lumuhad at humingi ng tawad, kung gayon, bubugbugin lang kita hanggang sa gawin mo. Ngumisi si Xiao Yun, dahan-dahang tinapik ang kanyang daliri, kinontrol ang itim na espada ng demonyo upang magbago sa hindi mabilang na 3 pattern swords na pumulibot kay Yaya Dao. Kaya pala naglakas loob kang magpakitang gilas sa harap ng pamilya ko, kaya nagawin ka rin ng 7 Dongshans tulad ni Liu Fan. Sayang lang, si Liu Fan ay isang lamok lang sa harap ko. Hindi sineseryoso ni Ye Dao si Xiao Yun. Agad niyang inactivate ang 7 Dongshen sa likod niya, ginawang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa itim na anino ng espada ni Xiao Yun. HMPH. Basura ka, kahit pa mas malakas ang iyong talento kaysa sa akin, nasa isang realm ka pa rin sa ibaba ko. Ikaw ay isang henyo at ako rin. Gusto mong tawiran ang mga realm para patayin ako.
Mangarap ka. Ang mga sandali ng sampal sa mukha ay kadalasang dumarating kapag hindi mo inaasahan. Nagkaroon ng ilang nakapagpapayanig na dagandong at ang espada ni Yeidad ay tinadtad sa daan-daang piraso ng espada ni Xiao Yun. Natulala siya sa nakita niya. Ano? Paano ka nagiging ganoon kalakas? Ayaw ni Xiao Yun na bigyan siya ng pagkakataong huminga at sumigaw, for simple sword formation. Hindi mabilang na maningning na sinag ng liwanag ang bumuo ng isang malaking kulungan ng liwanag, na bumibihag kay Yeidao sa loob. At hindi nagtapos doon. Ilang dragon ang lumitaw sa itaas ng kulungan ng liwanag, lumulusong patungo kay Yeidao. Ngumisi si Xiao Yun. Yeidao, sa aking paningin, ikaw at ang iyong mga tao ay basura lang. Sakto, isa pang lalaki na nakalimutan na tulungan siya ay lumitaw ng huli at sumigaw, wow, tingnan mo ang mga nakakatakot na bagay na iyan. Iyan ang 4 na banal na hayop. White Tiger, Azure Dragon, Vermilion Bird, and Black Tortoise. Iyan ang 4 symbol sword art. Isa sa pinakamalakas na banal na kakayahan sa alamat. Ngunit paano matututo ang isang tao sa Divine Bridge Realm ng ganoong kabadas? Agad na lumino ang mga mata ni Xiao Yun. Perpektong timing, bulong niya, pagkatapos ay agad na sumuntok sa mga walang silbing lalaking iyon. Ang pagpatay sa inyo ay sapat na, para makumplito ang misyon ng sistema ko. Sumigaw si Yeidao na parang namatay ang kanyang mga magulang. Xiao Yun, kalaban mo ako. Tumigil ka na ngayon. Ngunit ang mga demonyong hayop na pinatawag ng 4 symbol sword art ay napakalakas, kaya hindi siya agad nakawala. Sumuntok lang si Xiao Yun, direktang inatake ang Grotto Heaven Realm Cultivator sa harap niya. Ang ibang mga lalaki ay takot na takot kaya't gusto nilang tumakas. Ngunit dahil nandyan pa rin si Yeidao, hindi sila naglakas loob na tumakbo. Kaya't kinagat na lang nila ang kanilang mga ngipin at sumugod sa kanya ng sunod-sunod. Sige, lahat ay umatake ng sabay-sabay. Hindi ako naniniwala na ganoon siya kalakas. Malamig na tumawa si Xiao Yun, pagkatapos ay inactivate ang kanyang Invincible Fist Seal na nababalutan ng Great Darunes. Sa isang malakas na pagsabog, lahat ng mga natitirang lalaki ay agad na napatay ng isang suntok ni Xiao Yun. Hindi man lang kayang tiisin ang isang tama mula sa akin. Samantala, sa wakas ay nakawala si Yeidao mula sa 4 symbol sword art. Nakita ang huli niyang mga tao na pinatay ni Xiao Yun. Umalangaw siya, Xiao Yun, papatayin kita. Malamig na sumagot si Xiao Yun, karapat-dapat ka ba? Pagkatapos, nagbanggaan ang kanyang Invincible Fist Seal at ang nagliliwanag na espada ni Yeidao, na lumikha ng isang malaking pagsabog sa kalangitan. Maging ang hangin mismo ay nanginig. Dahil si Yeidao ay hindi lang basta ordinaryong Grotto Heaven Realm Cultivator, ang isang suntok ni Xiao Yun ay hindi agad makakapatay sa kanya. Gayunpaman, kung si Zouji ang naroon, tiyak na hindi siya katugma ni Yao. Agad nang umisi nang may paghamak si Xia Yun. Isang Grotto Heaven Realm Cultivator na ganoon kaina. Seryoso, ang mukha ni Xia Yun ay puno ng paghamak at panunuya. Tunay kang basura. Kung nasa Grotto Heaven Realm ako, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpatay ng aso. Hindi pa lumalabas ang lahat ng lakas ni Xiao Yun. At hindi pa rin inilalabas ni Yeidao ang kanyang trump card. Bilang isang marangal na santo ng Sacred King Sect, nakaranas ba siya ng ganoong kahihiyan? Lubos siyang nagalit. Sa isang iglap, biglang naglaslas si Yeidao gamit ang isang gintong sagradong talem. Ang sagradong talem na nagtataglay ng nakakatakot na aura ay lumipad diretso patungo kay Xia Yun. Agad na itinaas ni Xia Yun ang kanyang kamay at pinatawag ang kanyang Myriad Swords Flow. Isang ulan ng itim na espada ang agad na bumalot sa kalangitan. Pagkatapos ay sumugod ito patungo sa sagradong talam na iyon. Gayunpaman, hindi inakala ni Xia Yun na direktang sisirain ng sagradong talam na ito ang kanyang ulan ng mga espada. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon, nagawa niyang ilabas ang kanyang Golden Bell Shield. Ngunit kahit ang Golden Bell Shield ay hindi nakayanan ang atake ng talam na ito. Naitulak si Xiao Yun pabalik at samukan ng isang malaking bibig na dugo. Naku po, bakit ganoon nakakatakot ang bagay na ito? Muntik na akong mapatay niya. Tulad ng kasabihan, ang mga kontrabida ay laging masyadong nagsasalita. At siguradong, buong pagmamayabang na idineklara ni Yeidao, Xiao Yun,
hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Nang ipinanganak ako, hindi lamang mayroong maswerte at banal na tanda, kundi isang sagradong sandata ang sumama sa akin. Bagaman hindi pa nabubuksan ang sagradong talam na ito, sapat na ito upang lubos na palakasin ang aking lakas ng pakikipaglaban. Labis na natakot si Xiaoyun nang marinig ang mga salitang iyon. Ang bagay na ito ay isang banal na sandata. Hindi ba ito nasa parehong antas ng Phantom Demon Pagod? Ang mga sandata na ginagamit ng mga santo ay halos mga nuclear weapon. Naisip ni Xiaoyun. Sa kabutihang palad, ang sagradong talam ni Ye Dao ay maaari lang buksan kapag naging santo na siya. Mismo, ngunit sa lalong madaling panahon, kumalma si Xiaoyun. Pagkatapos ay nagpakita siya ng baluktot ng ngiti. Hintayin mo lang na patayin kita. Pagkatapos, ang talam na ito ay magiging akin na. Narinig iyon, hindi na nakatiis si Yao. Talagang mayabang ang gunggong na ito, gusto pa akong patayin at nakawin ang aking talam. Dinagat niya ang kanyang golden sacred blade, ginamit ang kapangyarihan ng kanyang 7 Grotto Heavens, at sumugod patungo kay Xiaoyun. Hindi na naglakas loob na maging pabaya si Xiaoyun. Agad niyang inilabas ang kanyang invincible fist sa pag-atake. Perpektong timing. Ikaw talaga ang aking lucky star. Hindi lang mo ako tutulungan na kumpletuhin ang misyon ko, kundi bibigyan mo rin ako ng isang sagradong talam. Siguro napakaswerte ko lang. Agad pagkatapos, nagbanggaan ang kanilang mga kasanayan na parang isang pagsabog ng bulkan. Isang nakapagpapayanig na pagsabog ang patuloy na umalangaw habang naglalaban ang dalawa, ang kanilang mga galaw ay lumilipad. Hindi man lang siya natatalo ni Ye Dao. Naramdaman ni Xiaoyun na talagang kamangha-mangha ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Dao. Tila siya ay naging masyadong pabaya noon. Pagkatapos ay umalangaw siya. Ancestors Phantom, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kanyang invincible fist, na nababalutan ng Great Dao Runes, ay patuloy na sumabog at sumugod patungo kay Yao. Ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay nagpatibok sa kamay na may hawak na talam ni Yao nang walang kontrol. Kasabay ng isang nakapagpapayanig at nakakalungkot na sigaw, siya ay pinalipad palayo bago pa man siya makakilos. Maging ang kanyang golden sacred blade ay pinalipad palayo at lumapag sa lupa. Kung saan siya bumagsak, lumitaw ang isang malalim na hukay. Malawak ang mga mata ni Yao sa hindi paniniwala habang sumusuka siya ng dugo. Paano ito nangyari? Talo siya sa isang Divine Bridge Realm Cultivator at hindi man lang niya nahawakan ang kanyang banal na sandata. Ano ang nagpahintulot sa lakas ni Xion na tumalon ng isang buong antas? Lahat ito ay salamat sa halos pag-aalay ni Yaya Dao ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman inakala na matatalo siya sa isang tao sa Divine Bridge Realm. Nakita ni Xiaoyun na kinuha ang kanyang sagradong sandata, desperadong sumigaw si Ye Dao na parang pinaslang ang kanyang ina. Umalis ka sa akin. Iyan ang aking sagradong talam. Malamig na humadjekik si Xiaoyun. Pasensya na, ngunit akin na ito ngayon. Salamat sa pagdadala ng talam na ito hanggang dito sa akin. Mula sa libu-libong milya ang layo, kahit na makamit ko na ang Great Emperor Dao, ipasusulat ko ang mga libro upang gunitain ang iyong pagkabukas palad. Galit na galit si Ye Dao kaya't halos samuka siya ng dugo. Umalangaw siya sa galit at bumuo ng selyo sa kamay. Xiaoyun, gusto mong makamit ang Great Emperor Dao. Nananaginip ka, mamatay ka. Naisip niya, napakagago ni Xiaoyun. Hindi ba niya alam na ang sagradong talam ay may spiritual imprint? Kailangan ko lang itong paputukin at sisubog ito doon. Ngunit mabilis niyang napagtanto na siya ang gago. Matapos paputukin ang spiritual imprint sa sagradong talam, hindi man lang nasaktan si Xiaoyun. Ngunit si Ye Dao mismo ay malubhang nasugatan at agad na samuka ng isa pang bibig na dugo. Wala siyang ideya na si Xiaoyun ay halos nalalasing sa tuwa. Gustong sirain ng spiritual power ni Ye Dao si Xiaoyun. Sumanghal si Xiaoyun sa loob. Palitan mo ng Zhou Wuji at baka sumabog lang siya at maging dummy, ano? Ngunit para sa kanya, ito ay parang ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Siya ang gumawa ng inisyatiba na paputukin ang kanyang sariling spiritual mark, na nakakatipid sa akin ng problema. Agad na naglabas si Xiaoyun ng isang hibla ng kanyang sariling spiritual power, pinagsama ito sa banal na talam. Mabilis na parang kidlat,
ang banal na talim ay nagtataglay na ngayon ng spiritual mark ni Xiaoyun. Mula ngayon, ang Golden Holy Blade na ito ay ganap nang sa kanya. Lubos na natulala si Ye Dadao. Ano ba? Seryoso, galit na galit siya kaya't pinaputok niya ang kanyang 7 Major Dongfu. Xiaoyun, tutusukan kita ng 100 butas. Walang pakialam si Xiaoyun sa self-detonating Dongfu. Oh, matapang na galaw. Sayang lang, hindi sapat ang lakas mo. Pagkatapos ay kinontrol niya ang Golden Holy Blade sa kanyang kamay, dahan daw ang pinapaikot ang daloy ng 10,000 espada. Hindi ito eksaktong espada, ngunit maaari mo pa ring gamitin na parang isa. Kumpiyansang naghanda si Ye Dao para sa atake. Xiaoyun, itatapon kita sa True Dragon Pit at hahayaan ang isang True Dragon offshoot na umalangaw-ngaw at patayin ka. Patuloy pa ring nagbubulungan si Ye Dadao nang bigla siyang sumigaw ng trahedya. Hindi niya man lang naharangan ng isang suntok at natusok ang kanyang katawan ng sarili niyang banal na talim. Lubos na baluktot ang kanyang mukha sa puntong ito. Xiaoyun, ang aming Holy King Sect, hindi ka nila palalagpasin. Isinusumpa ko na malas ka sa hinaharap. Ngunit hindi pa rin yan sapat. Katatapos lang niyang sabihin na gusto niyang tusukin si Xiaoyun ng 100 butas. At ngayon ay nasasaksak na siya at dumudugo dahil inaatake siya ng 10,000 Golden Holy Blades. Ang katawan ni Ye Dao ay nagbasag-basag at hindi maiwasang sumigaw ni Xiaoyun. Hindi ko inaasahan na mas nakakatakot ang kapangyarihan ng banal na talim na ito kaysa sa itim na espada ng demonyo. Naisip niya, kaya ano kung ito ay ang Holy King Sect? Ang mundo ng paglinang ay laging kainan o kainan. Kung hindi dahil sa aking lakas, ang mamatay ngayon ay ako, at maging ang aking pamilya ay mawawasak. Matapos iyon, lumipad si Xiaoyun sa lugar ng pagmimina, at pagkatapos ay pupunta siya mula sa pamilya Xiao malapit sa Chaotic Holy Land at titingnan kung sino ang naglakas loob na manggulo sa pamilya Xiao. Bumalik si Xiaoyun sa lugar ng pagmimina at sinabing may ngiti, "Kai, bumalik na ako. Ang Ye Dadao na iyon ay napatay ko na." Ngunit mukhang nag-aalala ang ama ni Xiao. Siya ay isang Holy Son ng Holy King Sect. Walang mangyayari. Pinayuhan ni Zoji, "Tito, makakasiguro ka. Kahit bigyan mo ang Holy King Sect ng 10 lakas ng loob, hindi sila maglakas loob na gumawa ng gulo sa Chaotic Holy Land." Tiningnan ni Xiaoyun ang Pormasayon at nagtanong, "May nadiskubre ba ang lahat?" Sinabi ni Xiao Wuji, "Kung mas lumalapit ako sa Pormasayon, mas nararamdaman ko na may tumatawag sa akin sa loob, na para bang may koneksyon ang bagay sa loob sa akin." Umirap si Xiaoyun. "Ano ba iyan? Sasabihin mo lang na may koneksyon ka sa bawat magandang bagay na nakikita mo." Pagkatapos niyan, itinaas ni Xiaoyun ang Golden Holy Blade at lumipad patungo sa Pormasayon. Umatras ang lahat. Bubuksan ko ang Pormasayon na ito at aalamin ang sikreto. Saka naman nagkaroon ng malakas na putok at ang isang talim ni Xiaoyun ay naghati sa protektibong hanay ng mga bundok. Dati, hindi siya sigurado kung kaya niyang sirain ang pormasyong ito. Ngunit sa banal na sandata na nakuha niya kay Ye Dadao, napakadali lang itong sirain. Muling binasag ni Xiaoyun ang kanyang limitasyon, at ang kanyang spiritual power ay umabot sa isang bagong kaharian. Sa nakaraang kabanata, ang isang talim ni Xiaoyun ay nagbukas ng selyo ng misteryosong kuweba ng bundok. Lumabas na may gintong kalansay sa kuweba. Nang pumasok ang tatlo sa kanila, labis silang nagulat sa kapangyarihan ng kalansay ni 40. Nakita lang na tuwang-tuwa na sumigaw si Zhou Wuji, "Astig. Ito pala ay isang ancient holy body. Kaya pala nakaramdam ako ng tawag." Medyo nabigo si Xiaoyun. Parang hindi pa nagiging santo ang nakatatandang ito. Isang kalansay na hindi pa santo. Kahit pa ito ay isang sinaunang banal na katawan, magagamit lang ito para sa pananaliksik. Ngunit nagliwanag ang mga mata ni Zoji na parang may binabalak. Sabi niya, ang kalansay na ito ay hindi pa talaga nagiging santo. Kung nangyari iyon, hindi lang sana malapit. Sino ang makakapatay sa kanya noon? Malamang pinatay siya ng iba sa Nirvana Realm. Nagtaka si Xiaoyun. Paano mo nasabi? Dahil ang Nirvana Realm ay kailangang dumaan sa siyam na pagsubok, at ang mga ito ay natural at gawa ng tao. Para itong nagmamaneho at nawawala ng gulong, umiinom ng tubig at nababasag ang ngipin. Maging ang isang aso na tumitawid sa kalsada ay maaaring biglang gustong kumagat sa iyo.
Narinig ito, sinabi ni Xiaoyun, ganoon pala iyon. Hindi ba sapat na masuner ang tumulong sa mga pagsubok sa sekta? Ngumiti si Zhou Wuji, haha, masyado kang inosente. Kung hindi ka lalabas para harapin ang mga pagsubok, mananatili ka sa Nirvana Realm magpakailanman. Dagdag ni Zhou Wuji, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Nirvana Realm. Ang pinaka-nakakatakot ay ang iyong paglinang ay magpapagaligala ng walang layunin. Minsan, maaari itong lumampas ng antas at lumaban sa Transcendent Realm. Minsan naman, bababa ito sa body refining at chi gathering. Natulala si Xiaoyun matapos marinig ito. Hindi ba't umaasa lang iyan sa swerte? Ngunit masyado pang maaga para pag-usapan ang mga bagay na ito. Masyado siyang tamad na makinig kay Zoji na magsalita ng mahaba. Kung tutuusin, ito ay isang mahalagang kayamanan. Ibabalik ko muna siya sa Holy Land para pag-aralan ng aking master. Agad na nagpanik si Zewuji. Sandali, ang kalansay na ito ay may kamangha-manghang epekto sa akin. Maaari akong sumama sa kalansay na ito at kumpletuhin ang isang transformation. Narinig ito, nagpakita ng mapanganib na ekspresyon ng mukha ni Xiaoyun. Sayang lang, hindi ko hahayaan na gawin mo yan. Una, ito ay isang bagay mula sa lugar ng pagmimina ng aming pamilya Xiao. Wala itong kinalaman sa iyo. Pangalawa, ayon sa aming kasunduan, hindi ko nagagawin ito upang palakasin ka. Tila inaasahan na ito ni Xiao Wuji at sinabi, maaari tayong magpalit. Nagbiro si Xiaoyun ng may interes. Ito ay isang sinaunang banal na katawan. Ang halaga nito ay walang hanggan. Ano ang ipapalit mo sa akin? Itinuro ni Zoji ang mga mata ng gintong kalansay. Nakikita mo ba ang pulang ilaw sa kanyang mga mata? Iyan ang pinagmula ng kanyang spiritual power. Hanggat maaari akong sumama sa sinaunang banal na katawan na ito, matutulungan kita na i-absorb ang spiritual power na iyon. Sa panahong iyon, tiyak na maabot ng iyong spiritual power ang Extreme Divine Bridge Realm. Sa katunayan, gustong i-monopolize ni Zoji ang spiritual power at katawan noon, ngunit malinaw na hindi ibibigay ni Xiaoyun sa kanya ang sinaunang banal na katawan na ito. Nag-iisip si Xiaoyun yun habang tinitingnan ang kalansay. Talagang ang may malaking halaga ng spiritual power na nagbabago-bago, ngunit ngayon, akin na ang kalansay. Bakit ko pa iyan ibabahagi sa iyo? Malamig na sumanghal si Zoji. Hindi lahat ay kayang i-absorb ang spiritual power ng sinaunang banal na katawan. Ang spiritual power na hindi pareho ay hindi maaaring magsama. Kung ipipilit mong i-absorb ito, tatanggihan ka at sesebog ka. Narinig ito, sa wakas ay sumuko si Xiaoyun. Hanggat makakaabot ako sa Extreme Divine Bridge Realm, ano ang mahalaga kung ibigay ko sa kanya ang sinaunang banal na katawan na ito? Kahit pa siya ay sumama sa sinaunang banal na katawan na ito, hindi pa rin niya ako kayang labanan. Sa sandaling ito, umupo si Zoji nang nakakrus ang mga binti at nagsimulang sumama sa gintong kalansay. Natutunan din ni Xiao yan sa unang pagkakataon na maaari mong pagbutihin ang iyong lakas sa ganitong paraan. Matapos ang isang kapat ng isang insenso, ang enerhiya ng dugo sa katawan ni Zouji ay sumugod sa kalangitan ng may malakas na tunog, at bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata at sumigaw kay Xiaoyun. Sa sandaling ito, agad na umupo si Xiaoyun nang nakakrus ang mga binti sa tapat ni Zouji. Agad pagkatapos, isang pulang banal na ilaw ang lumabas mula sa noo ni Xiaoji at lumipad patungo sa noo ni Xiaoyun. Ito ang spiritual power ng kalansay. Ang spiritual golden core ni Xiaoyun ay nagsimula ng sumipsip. Ang napakalaking halaga ng spiritual power na ito ay talagang nakakapagpalakas ng spiritual power. Nararamdaman ni Xiaoyun na unti-unting lumalakas ang kanyang spiritual power. Talagang isang bargain. Ang sinaunang banal na katawan ay paliit ng paliit at ang natitirang spiritual power ay 1/10 na lang. Ngunit ngayon, nakasalubong niya ang ganoong pagkakataon. Matapos sipsipin ang lahat ng spiritual power, ang spiritual power ni Xiaoyun ay umabot sa ancient cultivation realm. Ang kanyang spiritual strength ay lampas na sa Dangji realm at ngayon, literal na nagdoble. Gusto talaga ng lalaking ito na magpakitang gilas, nagpapakitang gilas sa mga dayuhan, nagpapakitang gilas sa pamilya, maging kapag nahaharap sa isang heavenly tribulation. Kailangan pa ring maging sarkastiko tungkol dito.
Sa huling kabanata, ang spiritual power ni Xiaoyun ay tumama sa cultivation realm na iyon, at isang mahinang tunog ng Great Dapyo ang umalangaw sa kanyang subconscious, sa wakas ay sumabog at sumama sa langit at lupa, na nagdulot ng pagkabuhay muli ng lahat sa paligid niya. Ang mga baging ay lumalago ng mabilis. Mukhang nakakita si Xia Hang ng tunay na nakakatakot na bagay. Naku po, nakakagulat ito. Ang aking paglinang ay tumataas din. Agad siyang umupo nang nakakrus ang mga binti, handa nang maging seryoso. Isang binyag ng tunog ng Great Dao. Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Matapos ang halos 15 minuto, biglang nang inig si Xiao Hang. Labis siyang naantig kaya't muntik na siyang umiyak. Talagang nakalusot ako. Ilang taon akong natigil sa mid-stage ng Divine Bridge Realm, at sa wakas ay nalampasan ko ito. Ngayon, nasa tuktok na ako. Nakita ito ni Zoji, halos umihi siya sa kanyang pantalon. Naku po, ang laking baliw. Binabasag niya ulit ang kanyang mga limitasyon. Ngunit mas naiinggit at naiinggit lang siya. Maging ang Chaos Great Emperor ay hindi ganoon kagaling. Kinagat ni Zhou Wuji ang kanyang mga ngipin, tahimik na nangako, hindi ako aamin ng pagkatalo. Kung mas lumalakas ka, mas lalo akong nagiging motivated. Biglang idinilat ni Xiaoyun ang kanyang mga mata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.